Mga miss at mga misis, ingat lang po sa pagpaparitoke ng inyong katawan. Sa Cebu City kasi, lalong pumangit ang dalawang misis matapos magparitoke ng kanilang mga puwet. Naaresto na ang sospek na isa palang Dr. Kwak-Kwak. Faye Tobias, ikwento mo. Nagkabutas-butas ang kanang pisngi ng puwet. Ang kaliwa naman may namamasang mga sugat na parang bulutong. Yan ang sinapit ng biktimang itinago namin sa pangalang Ana matapos magparitoke ng puwet sa isang doktor sa Cebu City. Kung ano-anong pamahid at tableta na raw ang sinubukan ni Ana pero wa-epek talaga. Kay amo na pong gikuan obserbahan. Inobserbahan namin kung madadala lang ba sa mga gamot. Pero hindi gumaling kaya humingi na kami ng tulong sa pinsan ko. Abot langit din ang pagsisisi ng isa pang biktimang si Aiza. Di niya totoong pangalan. Gumastos daw siya ng 100,000 piso para sa butt augmentation. Pero imbes na gumanda, nagkamapa ng mga itim na peklat ang puwet niya. Kaning nahitabo sa among Sasampahan namin siya ng kaso kasi itong nangyari sa puwet namin, di na mababalik pa sa normal kasi nabulok na. Damage na talaga. Kahapon nahuli sa entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group sa Barangay Kinsanan, Cebu City, ang sinasabing Dr. Kwak-Kwak na nag-opera sa dalawa. Kinilala itong si Gloria Canino Rabor. Wala ang pangalan niya sa record ng Professional Regulation Commission. Nakuha rin sa kanya ang isang tutor na ginagamit umano sa paghit-hit ng shabu. Kutob ng mga pulis, gumagamit muna ng iligal na droga ang pekeng doktor bago magsagawa ng anumang operasyon. Kaya bukod sa kasong estafa at medical malpractice, nahaharap din sa kasong use of illegal drugs ang suspect. Natuwa naman ang mga biktima sa pagkakaaresto sa suspect. Pero problema nila ngayon kung paano ipaalam sa kanilang mga asawa ang tungkol sa sablay na operasyon. Faye Tobias, News 5. Kapwa akusado ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos sa electoral sabotage case ang nagdiin sa kanya sa umunoy dayaan noong 2007 elections. Hindi ito matanggap ni Abalos kaya bigla na lang siyang napalabas ng korte. Gerard Garcia, ikwento mo. Baliwala sa mukha ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos nang dumating sa Pasay City Hall of Justice. Pinayagan na kasi siyang magpiyansa sa 11 counts ng kasong electoral sabotage na isinampa sa Branch 117 ng RTC. Kanina naman, dininig ang petisyon niyang makapagpiyansa sa hiwalay na electoral sabotage cases sa Branch 112 kaugnay sa 2007 elections. Pero ilang minuto pa lang nag-uumpisa ang hearing, biglang lumabas sa korte si Abalos at ang kanyang pamilya. Pumayag daw kasi ang korte na maging testigo ang kapwa-akusado ni Abalos na si dating North Cotabato Election Supervisor Yogi Martirazar. Posible raw maging state witness si Martirazar at madismiss ang kanyang kaso kapag tumestigo laban kay Abalos. Lahat ng testimony ibibigay niya pwedeng magamit laban sa akin pero never sa kanya kung siya ay hindi ma-discharge, which is very unfair. Very, very disappointed at kawawa ang bayan sa ganitong klaseng West. Maniwala kayo sa akin. Sa testimonya ni Martirazar, sinabi niyang inutusan siya ng ilang COMELEC officials sa Mindanao, kabilang na si Abalos, na magbigay ng 12-0 win para sa senatorials ng Team Unity na kapartido ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Kung malabo ang 12-0 victory, dapat na lang daw tiyakin ang panalo ng 8 kandidato ng partido. Ipinresenta rin ni Martirazar sa korte ang isang kahon na di umano may lamang 50,000 pesos na ibinigay ni Abalos sa kanya bilang suhol. Sa kalagitnaan ng pagdinig, muling bumalik si Abalos sa korte. Paglilinaw niya, hindi siya nag-walkout dahil nagpaalam siya sa judge nang lumabas siya. Bumalik daw siya para pakinggan ang mga bintang laban sa kanya. Everything has been fabricated. Sa Miyerkules, magpapatuloy ang direct examination kay Martirazar. Magpipresenta rin ang prosekusyon ng ilang testigo para patunayang malakas ang kaso nila laban kay Abalos. Gerard Garcia, News 5. Panggigipit, yan naman ang hirit ng kampo ni dating First Gentleman Mike Arroyo sa desisyon ng ombudsman na pakasuhan siya ng graft kaugnay ng umano'y anomalya sa chopper deal ng PNP. Sabi ni Attorney Ferdinand Topacio, hindi naman stockholder si Arroyo ng LTA ang kumpanyang nagbenta umano ng mga overpriced pero segunda manong helicopter. Hindi rin daw siya nakipag-usap sa PNP o kanino man para impluwensyahan ang pagbili sa choppers. Kahapon inilabas ng ombudsman ang desisyong pakasuhan si Arroyo kasama sina dating PNP Chief Jesus Versosa, Hilario de Vera ng MAPTRA at 19 pang opisyal ng PNP. Pinasisibak din sa pwesto ang 14 sa mga PNP officials na sangkot umano sa anomalya.
Ito po ang Video Bandido, ang reklamong dinokumento at tinutukan ninyo aaksyonan namin. Ngayong tag-ulan, mas matinding perwisyo ang dulot ng mga baradong kanal. Yan ang problema ng mga kapatid natin sa Barangay San Dionisio sa Parañaque. Heto po ang kanilang Video Bandido. Hindi po ito sapa at hindi rin po ito ilog. Kalsada po ito na nilaman na ng tubig. Kwento ng mga taga Phase 2, Santo Niño Street, Gatchalian sa Division Parañaque. Baradong kanal lang ang pinagmula ng Mala Water World na eksena sa kanilang lugar. Ilang taon na raw silang nagtitiis sa problemang yan. Pero ang mga binoto nila nung eleksyon, wapakiata! Para sa aksyong ora mismo, makakausap natin si Assistant City Engineer Miriam Parungaw. Magandang gabi po, Engineer Parungaw, ma'am. Magandang gabi po, sir. Ma'am, isang tanong, isang sagot lamang po. Ano po, gagawin nyo ba o gagawin nyo? Anong itinawag po sa amin yan, ang baha na yan, pinapuntahan po namin kaagad para linisin ang area. Nagpadala po kami ng task force para linisin ang lugar. Ginamitan po namin yan ng Vactor, yung aming drainage vacuum para sipsipin yung mga mabaradong kanal at manhole. Ang lugar po kasi na yan, medyo mababa ang elevation. Malapit po ito sa creek. Kaya once na nag-overflow ang creek, automatic baha din po sila. Kaya isa po sa priority project ng aming butihing mayor ang paglilinis ng mga creek. Sa ngayon po, may dalawa kaming spider backhoe para linisin ang mga creek at hukayin ang mga creek na punong-puno ng basura. Entonces, ma'am, okay na yan. Wala na hong baha dyan. So far, sir, tuyo na po ang lugar. Pinalinis ko po uli. Pinadiklag po namin uli yung mga baradong kanal at manhole. Siguro po naman maiibsan. Tuloy-tuloy na ang aming paglilinis dyan para tuloy-tuloy din ang pag-resolve natin ng baha dyan. Yan ang aksyon, ma'am. Maraming salamat po sa iyo, Engineer Parungaw, Assistant City Engineer ng Parañaque City Hall. Bukas po ang Video Bandido sa makuha ninyo ng kabulastugan o problemang dapat aksyonan. Magpadala ng inyong prueba, kuha po ng cellphone o video sa 0947-400-6405 o mag-email lamang po sa videobandido@gmail.com. Makakaasa kayo ng aksyong ora mismo. Mga kapatid, huwag pa rin kalilimutan ang inyong mga payong at kapote bukas dahil ulan pa rin ang sasalubong sa inyo. Andiyan pa rin kasi ang monsoon trough o yung hanging habagat na nagdadala po ng ulan sa Pilipinas. Posible itong humina bukas pero ramdam pa rin natin ito. Tanghali pa lang asahan ng kalat-kalat na busang ulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Sabi pa ng Pag-asa, makakaranas din ng malakas sa pag-ulan ang Mindoro at Palawan. Kaya inaabisuhan ng mga residente ron na mag-ingat sa baha at landslide. Samantala, dito naman sa Mindanao, umaga pa lang, nako, wag na magulat kung makakaranas kayo ng basang panahon. Kaya agahan na po ang labada para matuyo ang damit kahit konti. Hindi rin mawawala ang kalat-kalat na pag-ulan sa Visayas at kung balak nyo magbakasyon dito ngayong weekend, at least wala kayong sunburn. Pero maiba tayo. Controversial ngayon sa social media ang bagong ad ng isang local clothing company. What's your mix? Yung tanong ng kanilang tagline. At nagpapakita ito ng ilang modelo na may lahing Pinoy na may dugong banyaga. Gaya nito. 50% Australian, 50% Pinoy daw. Ito naman, 80% Chinese, 20% Pinoy. Samantala ito, 60% African, 40% Filipino. Pero ang kinagagalit ng netizens ay yung manong racist na hirit na ang paghahalo daw ng dugong foreigner sa dugong Pinoy ay ang siguradong formula para maging maganda at world class. Naku, patay tayo dyan. Teka muna. Uli yung nag-check si Manny Pacquiao ay 100% Bisaya, pero world class na world class. At dahil pilyo at malikayan ng social media, nagbunga na ito ng mga spoof. Ito, gaya na ito. Robocop, 50% machine, 50% human. Ito naman, 50% Bernardo, 50% Bernardo equals Bernardo. Ito naman, si Kuya Germs, 50% German, 50% Moreno. At ito, 50% actress, 50%